guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, this is my reading para sa mga Taurus. Sorry, inaayos ko yung ating camera, kaya medyo magulo. Okay? So, let's start the reading. This is general love reading, okay, for November 2020. So, kung makaka-resonate ka, kunin mo yung mga advices. Pero kung hindi ka makaka-resonate, okay lang yun. Maybe next time ay makuha naman natin yung energy mo, okay? So, feel free to like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Appreciate ko po lahat ng likes and comment ninyo. With codependency, there's someone who is being so, I feel like non-stop thinking. So, there's addiction here. Non-stop thinking. Pwedeng merong children involved dito. So, lumabas yung card ng children. So, pwedeng affected ang inyong relationship ng mga bata. Okay. For some of you, this is not a good sign. This is codependency. I feel like for some of you, there's a third-party relationship here. And, it feels like hindi na mutual yung attraction. Maaaring already married na itong person mo. Or pwedeng ex mo itong taong to. But I see a union. May magbabalik, may pagbabalik na mangyayari. For Taurus, please. What do we have for Taurus? Ay no, paulit-ulit lang nangyayari. So, kung siya yung may ka-third party involved dito, I feel like paulit-ulit lang mangyayari kung ano man yung ginagawa niya dati. And kahit anong sorry niya, alam mo naman yung totoo eh. Kilala mo siya bilang tao. Alam mo yung mga kaya niyang gawin at yung mga dapat niyang gawin na hindi niya ginagawa. Pero paulit-ulit niyang ginagawa. Okay. Actions speak loudly. And with the spiritual connection, for some of you, there's a spiritual connection here. This could be your karmic partner. Pwedeng karma mo itong taong ito. You're dealing with your karma. For some of you, you are already married. Pero there's non-stop thinking. Kasi may iniisip kang isang tao na very special sa'yo ngayon. Okay. Let's see. What do we have here for Taurus? Yes, maybe you're thinking. Maybe you're thinking. I see decision here. With the Two of Pentacles, may kailangan kang pagdesisyonan. With the Knight of Wands, I see someone here who needs to travel or kailangan umalis sa sitwasyon. With the Magician, I feel like for some of you, kailangan mo alisan tong sitwasyon na to na alam mong hindi na healthy for you kasi maaaring niloloko ka lang paulit-ulit nitong taong to. Okay? And then with the Two of Pentacles, paulit-ulit lang nagsusorry, paulit-ulit lang itong emotion na nafe-feel ko dito. With the Knight of Swords, I feel like for some of you, kailangan mo talagang umalis. Kailangan mong piliin this time kung ano yung tama. Piliin mo kung ano yung healthy para sa children mo at para sa'yo. Both Knight is like, this is a need for travel. So, with the Justice, makukuha mo na yung justice na kailangan mo, yung hustisya para sa'yo. And with the Hermit, it's like for someone na kailangan muna ng time for herself or himself. Time for yourself. Love yourself. Ayan, no? So, pwede ngayong November 2020, mapagdesisyonan mo na paulit-ulit lang itong nangyayari. So, kailangan mo talagang umalis sa sitwasyon na yan. If this is not a family, if this is regarding your emotions, na medyo undecisive ka or hindi mo alam kung susugod ka ba dito sa taong iniisip mo ngayon. Kasi paulit-ulit lang na pumapasok siya sa isip mo and you feel like you need to balance your life. It feels like someone here needs to make an action. Kailangan gumawa ng action. If you really like this person, this could be your soulmate. I feel like
Someone here is making an action. This could be you. Nasasabihin mo yung emotion mo dito sa taong to. Or kung alam niya na yung emotion mo, or alam niya na yung, alam niya na yung connection yung dalawa, I feel like, magle-level up yon. Okay? Kung ano man yung completion with the 10 of Cups, this is something na kinokompleto mo sa sarili mo. Maybe you see this person as someone na magiging kasama mo in the future, or bubuo ng family mo, and go for it. Kung tingin mo siya na go for it. There's a high chance of marriage. So, pwedeng eto na yung taong magiging makakasama mo in the future. Eto na yung magbibigay ng children sa'yo. Okay? Go for it. Gumawa ka ng decision. Gumawa ka ng action. For some of you na kailangan iwan yung sitwasyon dahil hindi na kailangan and hindi na healthy for you. And it says here, love yourself first. It felt like hindi ka makagawa ng decision Hindi ka makalis sa sitwasyon. Pinipilit mong, okay, pag-iisipan mo, pero I feel like pinipili mo pa rin siya. Kahit pa ulit-ulit niyang ginagawa sa iyo yon. Saglit lang yung pagkukulong ka sa kwarto, etc. Hindi ka makaalis Pwede nga kasing apektado ng children, kaya hindi ka makaalis sa sitwasyon. I don't know. It felt like sinasaktan ka nitong taong to. Nasaktan ka ba niya? Tanungin niya kita, sinasaktan ka ba niya? Nasasaktan ka ba sa mga ginagawa niya? Emotionally and physically? Are you healthy enough para magstay sa relationship na yan? If you're no longer happy, pero for some of you, I feel like you're being martyr Masaya ka kasi Mahal mo kasi Pero if you're no longer happy and hindi na healthy para sa'yo and sa mga bata, bakit ka pa mag-i-stay? Why not make a decision now? It's time for you to love yourself. Okay? Hindi ako masaya, guys, na okay. Hindi ako masaya na I can say nakikita. Kasi hindi ko naman kayo kilala personally. Pero sa nakikita ko dito sa cards, talagang for some of you, physically nasasaktan, emotionally nasasaktan, and hindi ko po nagugustuhan yon. Kasi there's panloloko here. Hindi na healthy para sa'yo. Bakit ka pa mag-i-stay? Diba? Gumawa ka ng action, gumawa ka ng movement, mamili ka. Anong pipiliin mo? Buhay mo yan So, kahit anong ginagawa ng tarot reader sa'yo, sinasabi sa'yo, kung nanonood ka ng tarot reading, and kung hindi ka naman gagawa ng action, this is just guide for you. Kaya nga sabi ko, kung makaka-relate ka, kuhanin nyo yung advices. Pero, kung wala ka naman gagawin kundi manood ng manood at hindi mo naman kukunin yung mga advices para sa'yo, I don't know. We're being sent. Kumbaga, I'm not gonna say that I am your angel. Hello. Pero, this is our way of talking to you. And kung nakaka-relate ka na ito nga ay isang guide para sa'yo, try mo namang sundin. Dahil para naman sa ikabubuti mo yan at para sa mga anak mo kung may anak ka Okay. So, let's see. Sorry. Kung medyo nai-intimidate kayo sa akin. Okay. This is for the both of you. Dun sa kausap ko na Taurus. Okay. Para sa mga kausap kong Taurus na nagiging martyr at para sa mga Taurus na gustong puntahan itong taong to or gusto nang sugudin itong taong talagang non-stop thinking itong taong to. It says here, go for it. Kung saan ka masaya, kung sino kung yan ang taong tingin mo makakapagpasaya sa'yo, I can feel like there's a lot of happiness with the sun. Maganda magiging future mo dito sa taong to. There's marriage, there's children, there's travel.
Okay, there's completion. Go for it. Yun ang sinasabi doon sa taong kailangan sumugod dun sa tao. Sa person na kailangan, how would I say this? Medyo mahirap i-explain guys lalo pag ganitong dalawang energy ang nakukuha ko. Or dalawang energy group of Taurus ang lumalabas dito. Para naman dun sa isa na kailangan na yung medyo martir na Scorpio, okay? Sinasabi dito, piliin mo kung saan ka magiging masaya, okay? Hindi pa yung katapusan. I can feel like there's someone or there is someone who is thinking of you right now. Maaaring this is part of your family, relatives, nag-aalala sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Umalis ka sa sitwasyon na yan, meron tatanggap sa'yo or may tutulong sa'yo. Isipin mo yung sarili mo, isipin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. There's stability and happiness here. With the Four of Wands and the Sun. So, kung ano man yung piliin mo, kailangan mo talagang pumili. There's happiness here. And there's stability. Hindi ka mapapabayaan ng Diyos, okay? Hindi ka pababayaan ni God. Or kung ano man po ang tawag niyo po sa ating Panginoon, okay? It says here, hindi ka niya pababayaan. Bibigyan ka niya ng shelter. Bibigyan ka niya ng mga taong kailangan mo para tulungan ka na maging masaya. Pag-isipan mong mabuti, huwag kang bumalik dun sa alam mong masasaktan at masasaktan ka lang ulit. Lolokohin at lolokohin ka lang ulit. There's a relationship pattern here. So, paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit lang yan. Mahalin mo ang sarili mo. So, eto na. Ang advice ng ating spirit guys for you, Taurus. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Pero it says here, love yourself first. Gumawa ka or mag-effort ka para sa sarili mo. Gumawa ka or mag-effort ka para sa mga anak mo kung may anak ka. There's a lot of passion here. Allow your heart and soul to sing with joy. I feel like this card signifies I don't know. It feels like this is your person having this parang affair sa ibang tao. So pwedeng may third party involved dito. Ano, gising ka na ba? Healthy ba yan para sa'yo at sa mga anak mo? Or nagsasama na lang ba kayo dahil sa, sa sex? Or sa mga bata? There's no love na. Unrequited love, There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Bakit mo pa itutuloy-tuloy kung hindi ka naman na masaya? Ba't mo pa itutuloy kung kailangan mo naman talaga umalis na? Alam mo sa sarili mo yun. And para naman doon sa taong nakikita na itong person na to as someone na magiging kasama niya in the future, make the effort. There's a lot of passion. And with unrequited love, nakikita ko dito, there's someone na hindi pa sinasabi yung emotion or yung true feelings niya towards this person. I feel like you need to bow down. Why did I say bow down? I mean kneel down. Pwedeng bow down kasi kailangan mo magpakumbaba. Ibabaan mo yung ego mo. Tatanggapin ka nitong taong to. Hindi nga lang siya nagiging honest sa'yo for some of you. Pero there's a lot of love here. Go! Go for it! Why did I... Ayun! Lumabas yung card. Express love through gift. High chance of marriage. Demonstrate love. Yes, gusto niya i-demonstrate mo yung love na kailangan mo ipakita sa kanya. I-show mo.
Kasi this could be the one. The heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Hindi man niya sinasabi sa iyo yung true feelings niya, pero it says here, there's a lot of emotion here. Para naman dun sa isa na nagpapakamartir. Medyo ang hirap guys, sana nakaka-relate kayo ha. Pero it says here, para dun sa nagpapakamartir, the heart of the matter, importante yung mga bata, importante yung mga nangyayari sa paligid mo ngayon. Ang importante, safe kayo. Huwag mo nang isipin yung person mo, lalo kung nakakasakit lang siya sa'yo. Ang importante yung mga taong totoong nagkikare or dapat bigyan mo ng care. Or nang dapat bigyan mo ng pagmamahal. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Yun nga, mag-concentrate ka lang doon sa mga taong importante sa'yo. Lalo dito sa taong tumutulong sa'yo or nagbibigay sa'yo ng attention, nagbibigay ng action. I can feel there's some of you, there's a friend na willing to guide you, to help you. Or kung hindi man, family member. Doon nga mag-focus. Doon mo i-demonstrate yung iyong attention. Doon mo ipakita sa kanila yung mga kaya mong gawin or tulong na may ibibigay mo sa kanila para magkaroon ng give and take and harmony dito sa inyo. With the express love through gifts, I can feel here completion. Ano yung ibig sabihin ng completion? Kasi ang nakita ko dito sa card na to is the number sign 9 and 1. Nakikita po ba? So, 9 and 1. 9 and 1 and 9 plus 1 sa numerology is number 10. So, number 10 is completion. Kung ano man yung kailangan mo nang tapusin mo na. Ha? Make the effort. Gumawa ka ng paraan or gawin mo yung mga dapat mong gawin na alam mong tama. Para sa iyo at para sa mga anak mo. So, that's it for now, Taurus. I hope nakarelate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, and I love you all.